Tay, huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti ang mga biik at aalagaan ko rin ang sarili ko. Chunlan, matagal na tayong magkapitbahay. Bakit parang ayaw mo pa kaming pakainin sa handaan? Sinabi mo pa. Sa lahat po ng mga tito at tita rito, ang pamilya namin ay talagang walang anumang maihahanda para sa inyo. Pakiusap po, umuwi na muna kayo. Kung hindi pa rin po sapat yan, ang mga gamit na yan ay pwede nyo nang kunin. Huwag kang magdahilan. Napakadami ninyong alagang baboy. Tingin mo ba maloloko mo kami? Tama. Oo nga. Libing ng tatay mo ay napakalaking bagay. Tapos, di mo man lang kami papakainin. Napakawalang galang mo. Dahil walang galang si Chunlan, tayo na lang na mabubuting kapitbahay ang gagawa para sa pamilyang Lee para asikasuhin ang mga baboy at makakain. Hindi pwede. Ang mga biik na ito ay pinaghirapang palakihin ng tatay ko. Hindi nyo pwedeng galawin. Bakit naman hindi? Anong tinatayo-tayo niyo riyan? Sugod na. Huwag ninyong galawin ang mga biik ko. Huwag ninyong saktan ang mga baboy ko. Huwag yun. Huwag nyo silang saktan. President Han, tingin po rito. Tingin po rito. Ikaw, may naamoy ka. Ba na kung ano? Dati po itong kulungan ng baboy, kaya hindi maiiwasan ang amoy. Anong tunog yon? Parang baboy. Baboy, baboy, baboy. Alagang biik ito ng tatay ko. Hindi nyo pwedeng saktan. Naging halimaw ang baboy. Takbo na kayo. Sino ka? Sinong halimaw na baboy ka? Huwag ka nang magsalita kasing gwapo mo ang mga biik namin. Baboy? Huwag kang lalapit. Baboy? Nasaan ang baboy? Takot ka pala sa baboy. Bakit ka biglang sumubsob sa kulungan ng baboy ko? Tungkol naman sa kulungan na yon, ayusin mo agad ang kulungang yon, kundi magbayad ka. Kung hindi talaga pwede, ibigay mo na lang sa akin ang damit na to. Pwede na rin yon. Nasaan ang cellphone ko? Cellphone mo? Oo. Ibigay mo sa akin. Wala naman akong hawak na manok ah. Sige na, binibining miss. Pwedeng makihiram ng cellphone mo, tatawag lang ako. Cellphone ko? Oo. Wala nga akong hawak na manok ah. Hindi ba gusto mo ng pera? Kailangan mong ibigay ang cellphone ko para matawagan ko ang taong yon. Tapos, magkano ba ang gusto mong pera? Sabihin mo lang ang presyo, di ba? Lagot. Mukhang galing sa mentalang taong to ah. 1,981 ngayon. Ngayon ay 11. 81 taon? Bakit? May problema ba? Mukha namang matino, pero may sira pala ang ulo. Umalis ka na. Kung may mga tao mula sa mental na naghahanap sa'yo, sasabihin ko na hindi kita nakita. Naglakbay ako sa panahon. Saan ka pupunta? Aayusin ko ang sinira mong kulungan ng baboy. Saan pa ba? Mukhang kailangan ko munang manatili rito para mahanap ang sikreto sa pagbalik. Tatay. Naglakas loob pa ang mga taong tung pumunta rito. Tingnan niyo kung paano ko sila tuturuan ng leksyon. Sasama ako. Sandali lang. Sasama rin ako. Sasama rin ako. Wag na. Isa kang tumakas mula sa ospital, kung sakali man, na may gawin kang anuman, hindi ko kayang managot. Umalis ka na. Wag mong hawakan ang mga biik ko. Anong ospital? Sino mang gustong kumuha sa mga biik ko, kailangan niyo munang dumaan sa ibabaw ko. Chunlan, para rin naman ito sa ikabubuti mo. Kapag wala na ang mga biik, tsaka ka lang makakapag-asawa ng maayos. Sinong gustong mag-asawa? Ano bang pakialam niyo? Kapag kumalat ito, sino pa ang maglalakas loob na pakasalan ka? Tama nga naman. Isa kang babae. Hindi mo kayang mag-alaga ng ganyang karaming baboy. Sakto at tutulungan ka namin. Napagaanin ang iyong pasanin. Tama nga. Nang baka ganda pakinggan? Pero sa totoo lang, gusto nyo lang nakawan ang taong walang kalaban-laban, di ba? Sino to?
Sino ka ba? Bakit ka pumunta rito? Wala rito ang lugar para makialam ang isang tagalabas na gaya mo, hindi ba? Tama. Ako ang asawa niya. Asawa? Ngayon ko lang narinig yan. Oo. Asawa ko siya. Totoo ba yan? Hindi ba pwedeng pagsabayin ang mga mahahalagang okasyon sa buhay? Hindi ko sana balak sabihin sa inyo, pero talagang hindi na ito maitatago pa. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang mga baboy na ito ay hindi pwedeng galawin. Pagkaalis ng tatay ko, kailangan kong magluksa ng 3 taon. Kung gagalawin man ang mga baboy, sa oras na lang ng kasal namin, sa handaan ng kasal lang pwedeng gamitin. Hindi ba? Oh, Parang hindi naman totoo, hindi ba? Hindi talaga ako naniniwala. Mukhang hindi naman kayo magkakilala. Sinong nagsabing hindi kami magkakilala? Masyado kaming malapit sa isa't isa. Ano bang alam nyo? Diyos ko po. Kahiya-hiya, hindi ko kayang makita. Walang hiya. May sira sa ulo ang taong to. Alis na tayo. umalis na sila. Tapos ikaw at sila. Salamat ha. Maraming salamat talaga. Walang anuman. Tungkol sa kulungan ng baboy, quits na tayo ngayon. Sige na, umalis ka na. Pwede mo ba? Akong paimbitahin kumain? Kain na habang mainit pa. Yung mental hospital nyo, saan ba ang address nun? Baka kasi maligaw ka. Anong nangyari sa'yo? Nanginginig ba ang kamay ko kanina? At naparami ang asin? Dadagdagan ko lang ng konting tubig. Napakasarap nito. Bakit parang... Ang lungkot-lungkot mo naman? Ako! Kasi, matagal na nung huling nakakain ako ng pansit na niluto para sa akin. 10 taon na ang nakakalipas simula noon. 10 taon na. Nakakabili na ang pamilya nyo ng ganito kasarap na pansit noon pa. Ibig sabihin, mayaman ang pamilya nyo. Nga pala, magpapakilala lang ako. Ako si Lee Chunlan. Ako naman si Aiki. Aiki? Napakabukod tangi naman ng pangalan mo. Ano, ang buong pangalan ko ay Wu Xiaojun. Wu Xiaojun, ikaw. Tinulungan niya ako kanina. Mabuti ang loob niya. At gwapo rin siya. Ano kaya kung patuluyin ko muna siya? Mukhang ang kulungan ng baboy ang susi sa paglalakbay. Dapat ba akong magpaiwan? May May sasabihin sasabihin ako ako sa'yo. Ikaw Ikaw muna muna ang ang magsabi. Sige, ako na muna. Ikaw muna. Sige na, ikaw na ang mauna. Gusto ko sanang manatili rito. Siguraduhin mo lang ha. Kapag nanatili ka rito, kailangan kitang kasamang mag-alaga ng mga baboy. Tatay, huwag kang mag-alala. May mag-aalaga na sa mga biik natin. Magnanakaw ng baboy, salo. Magnanakaw ng baboy. Huwag tumingin, huwag tumingin. Ang mga mapuputing laman na to, at ang mga laman ng biik namin, pareho lang naman sila. May maganda ba rito? Tingnan mo muna. Ayos na. Salamat sa pagod mo. Bakit ang pula ng mukha mo ngayon? Masyado kasing mainit ang panahon. Maghihilamos lang ako ng malamig na tubig. Napakainit talaga. Hindi ba taglamig ngayon? Posible kayang itong pinto ng koral ang daan sa ibang mundo. Sabihin mo nga, saang mental hospital ka ba galing? Saang mental ka ba nang galing? Sa mental. Diyos ko, kapag di mo ito naayos ngayon, hindi ka kakain. Narinig mo ba? May mali talaga sa utak mo.
Gabi na. Lumamig na ang lahat ng pagkain. Naku po, nag-i-snow na. Itong lukulukong bata na to. Wu Xiaojun, may problema ang utak mo? May problema talaga ang utak mo. Nag-aayos ka pa nito sa gitna ng malakas na snow. Tara na. Teka lang, Puro ka talaga sakit ng ulo. Tay, mali po ako. Huwag niyo po akong saktan. Huwag niyo po akong saktan. Walang sasaktan sa'yo. Relax ka lang. Mag-relax ka lang. Patawad po. Sa mundo, ang ate lang ang mabuti. Ang mga munting biik ni ate ay parang kayamanan. Ang sarap pang haplusin. Bakit di ko napansin dati? Ang ganda pala niya talaga. Wala na ang lagnat. Chunlan? Wala pang kahit sino ang gumawa sa akin nito. Salamat sa iyo. Wala yon, maliit na bagay lang. Ang binti ko, namamanhid ang binti ko. Ikaw, anong ginagawa mo? Kikis kita. Kikitilin mo ang buhay ko? Napakabuti ko sa'yo. Bakit mo gustong wakasan ang buhay ko? Chunlan, Huwag mo akong kausapin. naisip ko na mahal na pala kita. Ano na naman to? Wu Xiaojun. Wu Xiaojun. Wu Xiaojun? Ang garbo ng taong ito. Siya kaya? Ay umalis na? Iniwan mo na naman ba ako? President Han. President Han, Chunlan! gising ka na sa wakas. Panaginip lang ba ang lahat ng ito? Nabalitaan nyo na ba? Ang asawa ni Chunlan, tumakas na. Tumakas? Oo, Talaga ba? kaya naman pala, hindi na siya nagpapakita ngayon. Tingnan natin kung paano pa siya magyayabang ngayon. Tama. Subukan niyo pang magsalita. Itong kutsilyong hawak ko, hindi ito nagbibiro. Humanda ka sa akin. Babalikan kita para turuan ng leksyon. Tara na, bilisan nyo. Zhu Zaizai. Tatay. Wu Xiaojun. Wala na sila. Wala nang natira sa akin. Matagal na kitang hinihintay. Sino ka? Ako, si Lu Wanqing. Ako ang bersyon mo mula sa ibang dimensyon. 3 taon na ang nakalipas
Dahil sa isang aksidente, nakoma ako. At ikaw? Ikaw ang susi para mailigtas ako. Ngayong dekada 80, wala ka na namang ibang inaalala, andantan. Bakit hindi mo na lang akuin ang buhay ko at samahan mo ang pamilya ko para sa akin? At kapalit nito, tutuparin ko ang isang kahilingan mo. Sige. Pakiusap. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong makalimot sa alaala ni Wu Xiaojun. Simula sa araw na ito, ikaw ay si Lu Wanqing. Senyorita, napaalis na ang lahat. Nasaan ang mga bagay na gusto ko? Siyempre, bawat isa ay matangkad at matipuno, malaki at malakas, sobrang may kargada. Ah, ito pala ang bagong mundo. Talagang namulat ako noon. Abala lang ako sa pagpapakain ng mga baboy. Sobrang tigang na talaga ako. Binibining Lu, tungkol sa mga nakita ninyo, kontento pa po ba kayo? Kontento. Sobrang kontento. Luwanching, 10 beses pang mas kahanga-hanga ang buhay mo kaysa sa inaakala ko. Basta kayo ay kontento. Ang lahat ng ito na nakita ninyo, isa, ganito ang presyo. 3 yuan. 3,000. Magkano? Ay nanay ko, ako na nag-aalaga ng 50 baboy. Ni hindi kayang magpareserba ng isang lalaki. Binibining Lu. Miss Lu, ayos lang ba kayo? Ayos lang. Bigla lang kasi, sumakit ang tiyan ko, nasaan ang banyo. Paglabas ng koridor, kumanan ka, samahan na kita. Wag na. Salamat. Hihintayin kita. Manager, parang hindi yata sa akin nasisiyahan si ate. Siya kaya ang panganay na anak ng mga Lu Group. Kahit anong paraan pa ang gamitin mo, papanatilihin mo siya rito. Anong nangyayari? Mula nang magising ka mula sa koma, parang wala ka sa sarili mo. Naranasan mo na bang hindi malaman kung ano ang panaginip sa realidad? Hindi pa. Anong klaseng tanong yan? Totoong totoo kasi. Nararamdaman ko pa nga ang pag-aplos ko sa mukha niya. Paano naging panaginip lang yon? Ano bang pinagsasabi mo? Hayaan mo na. Di mo maiintindihan. Saan ka pupunta? Nandito na, yung babae, tapos ikaw? Nakakatakot ang mundong ito. Para sa isang lalaki, kailangan pala ng 50. Ang lalaking ito, nagkakahalaga ng 50 baboy. Panaginip ba ito o realidad? Anong ginagawa ninyo? Ayos ka ha, Lu Wanqing. Mas pipiliin mo pang manatili rito at makipagkita ng palihim sa kung sinong lalaki kaysa pumunta sa birthday party ko, ha? Bahala na sa kaarawan ni Lu Wanqi. Bakit hindi ka na nagsasalita? Alam mong mali ka, di ba? Sumama ka sa akin. Gumising ka, hindi siya si Chunlan. Hindi kailanman nagsuot si Chunlan ng ganito kauso na damit. Bilisan mong alalahanin kung ano ang bili ni Wanqing noon. Kapag ganito ang sitwasyon, ano ang dapat gawin? Ako si Lu Wanqing. Ang tatay ko ay si Lu Fuza. Isa ko pang nanay ay si Mingjin. May isa pa akong madrasta na si Son Chengxia. Ano ang pangalan ng kapatid na babae? Ang kapatid kong babae ay si Lu Wanqi. Hindi siya madaling pakisamahan. Kapag napagalit mo siya sa hinaharap, kailangan mong magsalita ng matatamis na salita para suyuin siya. Talagang hindi uubra iyan. Wala akong alam. Hindi ako marunong magsinungaling. Nangangako ako. Ang buhay mo ngayon kumpara sa dati mong buhay ay 10 beses na mas kawili-wili. Ay, oo nga pala. Matatamis na salita. Wanqi. Kasalanan ni ate. Ate, samahan na lang kitang bumili ng cake, pwede ba? Ayan, sakto na. Ang cute talaga ni Wanqi. Tara na. Ate, sa wakas bumalik ka na. Sino ang tinawag mong ate? Ay, nakalimutan ko na naman ito. Maligayang pagbabalik sa bahay, ate.
Lu Wanqing, inagaw mo na ang birthday party ko tapos gusto mo pang magsaya rito? Umuwi na tayo. Anong sinabi mo? Ate, ang sungit naman ng kapatid mo. Ang plastic mo talaga. Anong pinagsasabi mo riyan? Tigil. Umuwi na tayo. Ate, pwede ko bang makuha ang contact info mo? Sa tingin mo ba ay deserve mong makuha ang contact info ni Lu Wanqing? Sinasabi ko sa inyo, may fiancé na siya. Fiancé? Oo naman. Anong fiancé? Yung fiancé mong hindi mo pa nakikita. Isang buwan na ang nakalipas mula nang bumalik siya sa bansa. Anong nangyayari sa'yo? Ba parang wala ka sa sarili mo? Sabi mo noong nawalan ako ng malay, yung mga alaalang yon, hindi ba talaga yung panaginip? Hindi ko alam kung sino ang nakita mo sa labas o kung gaano kaganda ang babaeng yon na naging dahilan para magkaganiyan ka. Pero sinasabi ko sa'yo, may mapapangasawa ka na. Panaginip man o katotohanan? Sigurado akong may mahal na ako. Pupunta ako roon bukas para ipawalang bisa ang kasal na yan. Wang Ma, maghanda ka pa ng pampawala ng amats? Nalasing na naman si ate kagabi. 10:30 na. Tanghali na masyado nung gumising siya. Di ka ba nahihiya? Ano naman kung 10:30 na? Hindi naman kailangang magpakain ng baboy. Kung anong oras ko gustong gumising, iyon ang susundin ko. Masagana pa ito sa handa tuwing bagong taon Gawa sa puting harina. Ano bang sinasabi mo? Hindi na ako kakain. Ikalawang, binibini, kaunti lang ang kakainin mo? Sayang naman ang pagkain. Kumain ka pa ng kaunti. Sige na nga. Kakain pa ako ng kaunti. Ayos ka lang ba? Ano to? Mas mapait pa sa gamot. Paborito mong Amerikano yan Sigurado ka bang ayos ka lang? Oo naman. Magpalit ka na rin ng damit. Hindi mo naman pwedeng isuot yan para makipagkita kay Brother Han, di ba? Malilate na tayo. Si Brother Han? Ang fiancé mo. Iyong hindi ko pa nakikita. Nakararating lang galing ibang bansa noong nakaraang buwan. Oo nga pala. Sabi ni Papa sa akin, darating daw siya ng 11:00 mamaya. Anong oras na ba? Ang dami namang damit nito. Huwag ka nang mabagal, bilisan mo na. Bagay ba sa akin ang damit na to? Mukhang uso na. Mainit pa sa katawan. Ang pangit. Mukha kang oso. Paano ba to suotin? Ito na lang, maganda to. Maganda to? Hindi ka naman pupunta sa interview. Mukhang sosyal at mukhang masaya. Ang pangit talaga, huwag mong isuot yan. Ayoko niyan. Ang hirap isuot. Sina binibini at ikalawang binibini, ang ganda talaga ng samahan nila, nagguguluhan na naman sila. Bakit walang steel wire ito? Uncle Lou, pasensya na sa biglaang pagbisita. Gusto ko po sanang makipag-usap sa inyo tungkol sa kasal namin ni Miss Lou. Si Miss Lou ba yan? Pag-usapan natin ang kasal kay Miss Lou. Sana naman ay nandito siya para bawiin ang kasal. Pasensya na po. Parang mayroon. Parang may daga sa banda rito. Ikaw? 50 baboy. Ayos ka lang ba, Wanqing? Anong baboy? Magkakilala ba kayo ni Xiaohan? Hindi po. Xiaohan? Wanqing, ibig bang sabihin ikaw ang magiging asawa ko? Pasensya na, nandoon kasi ako sa taas. Nag-ayos lang ng sarili. Bakit nakatayo lang kayo riyan? Maupo muna kayo. Ano nang balita sa inyong dalawa? Nagustuhan niyo ba ang isa't isa?
Dahil nakita na kayo, pag-usapan niyo kung ano ang tingin niyo sa isa't isa. Sa tingin ko, Sa tingin ko ay pwede kaming sumubok na magkakilala pa. Halika na, Xiaohan. kasi yung kahit baboy di kakain yan. Waiter, kumuha ka ng chopsticks. Anong ginagawa mo? Western restaurant ito. Paano kakain kung walang chopsticks? Ganito kumain. Di ba madalas kang kumain ng western food? Medyo kakaiba ka yata ngayon. Panong, di marunong gumamit ng kutsara at tinidor ang donya ng pamilya Lu. Ano naman ang pakialam mo? Pinag-date kami ni Papa ni Xiaohan. Bakit ka sumasabat? Hindi ko hahayaang mangarap ng mataas ang isang hamak lang na mangyari ang ganoong bagay. Eddie, bantayan mong mabuti ang pangarap mo. Ako, pupunta lang sa banyo. Hoy, Han, Zuran, pinapayuhan kitang matuto. Bilisan mong kanselahin ang kasal. Hindi ka bagay sa kapatid ko. Ang tungkol sa amin ni Wanqing, huwag mo nang pagkapagod pang alalahanin. Alalahanin mo na lang ang sarili mong pagpapakasal. Ikaw, Anong ikaw? Anong pinag-uusapan nyo kanina? Wala lang. Medyo madilim ang mukha ng kapatid mo kamakailan kaya sinabi ko sa kanya na kumain ng maraming kamatis. Madilim ba? Sa tingin ko naman ay maputi siya. Di ba dalawa kayong mula sa pamilya, Lu? Bakit parang ngayon ay hindi kayo nag-aaway? Hindi maganda ang mood ko ngayon. Kayong dalawa, atawanin niyo naman ako. Chen Xiaowei, naghahanap ka na naman ng gulo, no? Wawakasan ko talaga ang bibig mo. Kalma, kalma, kalma. Sino ba to? Bakit ang yabang? Ikaw, naaalala ko nung huling lumaban ka, pag uwi mo ay isinumbong ka ng kapatid mo sa magulang mo, di ba? Ang tanda mo na under ka pa rin sa pamilya mo, hindi ka ba nahihiya? Para kang tanga, parang baboy. Sinong sinasabi mong, ako? At ang kapatid mong ito, wala ring kwenta. Anong tinitingin-tingin mo? Baka naman, gusto mo akong saktan? Gusto mo ba talaga akong saktan? Gusto ko lang makatulong sa iba, walang anuman. Ikaw, Masayang tumulong sa kapwa, walang anuman. ang lakas ng loob mong saktan ako? Ikaw. Hindi ka palalampasin ni Brother Han. At ikaw rin, pag-isipan mong mabuti. Talaga bang para sa kanya? Ay kakalabanin mo. Ako pati ang Han Group? Ang Han Group? Oo. Ang sinasabi mong Han Group, pati na ang Brother Han na yan, hindi kaya iyan ang tunay kong fiancé na si Han. Shuran. Oo. Siya ang kasalukuyang presidente ng Han Group, si Han Shuran. Ano naman kung fiancé mo siya? Sinasabi ko sa iyo, si Brother Han ay gustong-gusto ako. Sa lakas ng loob ninyong apihin ako ngayon, si Brother Han ay hindi titigil hanggat di kayo napaparusahan. Lu Wanqing, humanda ka ng iwanan. Xiaohan, iiwan mo ba ako? Hoy, tingnan mo. Sino siya? Saan galing ang probinsyanong yan? Ipakikilala ko sa iyo, ang kasamang ito, ay ang aking fiancé, na siya ring tinutukoy mong Brother Han. Si Han Shuran. Ang galing mo, Lu Wanqing. Ang lakas ng loob mong lokohin si Brother Han. Kukunan ko kayo ng litrato at ipopost sa group. Group? Group ng mga kabit? Lu Wanqing, humanda ka sa gagawin ko sa'yo. Akala mo ba hindi ko pa nakikita si Brother Han? Brother Han, salamat at dumating ka rin. Inaapi nila ako. Tingnan ko lang kung sinong mga has namang api sa wayway namin. Brother Han, ang babaeng ito, nagpanggap siyang tunay mong asawa. Inaapi niya ako. Kailangan mo akong ipagtanggol. Ikaw lang? Han, President Han, bakit po kayo narito? Sinamahan ko ang mapapangasawa ko na lumabas para mamili. Sino ka ba? Ang abang lingkod niyo po ay si Zeng at Wang, ang aking pangalan. May hawak po akong isang maliit na kumpanya ng konstruksyon at nagkataong mayroon sa Han Group kaunting pakikipagtulungan. Dati, nakita ko na po kayo sa isang piging. Masyado po kayong abala sa mahahalagang bagay kaya normal lang na hindi niyo ako matandaan. Talagang normal lang. Anong kumpanya ng konstruksyon? Mahal ko, di ba sabi mo ikaw ang presidente ng Han Group? Sinong nagsabing ako ang presidente ng Han Group? Mali ang pagkakilala mo sa akin. Kung ano-ano ang sinasabi mo riyan. Tama na. Huwag mo akong ipahiya sa harap ni President Han. Umalis ka na agad. Ang sama mong lalaki? Niloko mo ako, di ba? Huwag kang aalis. Ipaliwanag mo ito sa akin. Bitawan mo ako. Anong ginagawa nyo?
Ikaw na masamang babae. Binigyan na kita ng pagkakataon, di ba? Ako. Sinabi ng tumigil ka. Di mo ba narinig? Mangahas ka pang manakit ng babae? Wisit ka. President Han, Ang sakit na ng kamay ko. Ang kapal naman ng balat mo. Ayos ka lang ba? Ang kapal ng balat ng lalaking to. Wawakasan kita sa isang sampal. Ang panganay na binibini ng pamilya Lu na hindi man lang nagtatrabaho, bakit may kalyo ang mga kamay? Chunlan, ikaw ba yan? Namumula na ang kamay mo. Anong gusto mong pambayad niya sa'yo? Maasahan din pala ang fiancé na to. Narinig ko lang siyang nagsabi na may partnership siya sa Han Group nyo. I-cancel na yan. hindi, President Han. Ako, nagkamali ako. Mali ako. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Bakit nakatayo ka pa diyan? Gusto mo pa bang maturuan ng leksyon? Sasabihin ko sa'yo, ang fiancé ko, alagang-alaga ako, alagang-alaga niya ako, layas. Hoy, hanggang kailan mo ba yayakapin ang ate ko? Hindi pa nga kayo kasal. Kung makakapit ka ay wagas. Wala ka talagang delikadesa. Masyadong nakakaakit ang ganda. Nakakalito talaga. Ayos. An ka lang ba? Huwag mong isipin na dahil dito, magpapasalamat na ako sa'yo. Ang lupit, walang utang na loob. Hindi naman sa gusto kitang tulungan. Sadyang hindi ko lang talaga gusto ang pagmumukha niya. Narinig mo ba? Bakit mo ba siya tinulungan? Nasayang lang ang pagod mo, di ba? Huwag ka nang magalit. Mr. Han, salamat sa pakikipagtulungan sa akin. Walang anuman. Tumulong lang ako kay Miss Lu ng kaunti. Ngayon, Miss Lu, pwede mo rin ba akong tulungan? Siyempre, basta't kaya ko. Napakametikuloso. Ang liit ng utak mo. Kailangan lang ni Miss Lu na sagutin ang isang tanong ko. Miss Lu, nakita mo na ba ako dati sa panaginip mo? Ako, sa tingin ko, isa kang bastos na lalaki. Luwan King, Luwan Ching, Luwan King, gising na sabi. Teka muna. Bakit? Bakit ikaw? Bakit hindi ako? Bakit hindi mo sinasagot ang mga message ko? Natutulog ako. Paano ko sasagutin ang message mo? Natutulog? Ang dami kong pinadala sa'yo. Bago ka natulog? Bakit hindi mo man lang sinagot? Hindi ko napansin. Hindi napansin? Akin na nga patingin. Aba, Luwan Ching, nag-reply ka kay Han Shuran, pero sa akin ay hindi. Wala akong kasalanan. Hindi ko nga alam kung anong isasagot sa kanya. Sabihin mo, ang sinabi niya noong araw na, yon, ano kayang ibig sabihin niyon? Ano pa bang gusto mong maging kahulugan niyon? Hindi ko alam kung bakit, pero lagi siyang nagbibigay sa akin. Nang pakiramdam na parang kilala ko na siya. 2 beses mo palang siyang nakikita. Huwag mong sabihing nahuhumaling ka na sa kanya. Pasok. Binibine? Gusto kayong makita ng amo. Bakit? Pupunta lang naman ako kay Papa, hindi naman ako parurusahan. Bakit ka ba kinakabahan? Mabuti pang maparusahan ka na lang. Ganun ba nakakatakot? Nakita ko siya kanina. Napakasungit niya. Sobrang sungit talaga. Ikalawang, binibini. Naririnig kita. Dahil pinatawag ka naman ni Papa, papatawarin na muna kita. Mag-ingat. Ka na lang doon. Ikaw talaga. Sige na. Galingan mo. Halika, dito tayo.
Wanchi, pumasok ka rin. Pasok. Ang bait mo naman. Sinamahan mo agad ako rito. Hindi dahil sa iyo, no. Pilit lang din akong pinasama. Ngayong, pinatawag ko kayong dalawa, may gusto akong i-anunsyo. Tingnan nyo, malalaki na kayong dalawa, at ang kumpanya naman, ay kailangan na ng taong susubukang mamahala rito. Sino? Ako? Siyempre, ikaw na business graduate. Sino pa ba? Ako ba? Baboy lang ang napanunungkulan ko, hindi tao. Nangako ako kay Wanching na aalagaan ko ang pamilya niya. Kung kailangan ng kumpanya, maaari akong pumasok sa kumpanya. Napakabuti. Tama. Pangako ko sa'yo, bukas, pumasok ka na sa kumpanya. Teka, masyadong mabilis yan. Kayo, bumalik na muna kayo sa loob. Hindi mabuti ang pakiramdam ng nanay mo. Sige na, dahil wala na namang problema, magpahinga na kayong dalawa. Sige po. Tita, magpahinga po kayo ng maaga. Ingatan niyo ang kalusugan niyo. Alis na tayo. Bakit nakatunganga ka pa riyan? Old Lou, upo ka muna. Hay nako talaga, uminom ka muna ng tubig. Anong gagawin ko? Wala naman akong alam sa pagpapatakbo ng tao. At saktong si Lu Wanching naman ay kumukuha ng business, habang ako, wala akong alam. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Malaking gulo to. Bakit ba ako basta-basta pumayag sa iba? Bakit ko ba? Nakalimutan ang napaka-importanteng taong iyon. May oras ka ba? Magkita tayo? Gusto mo bang turuan kita kung paano magpatakbo ng kumpanya? Hindi ba't graduate ka ng business? Sino ka ba talaga? Si Lu Wanching o si Li Chunlan? Natututo ang tao sa gawa. Ang nasa libro ay puro teorya lang. Saka, Teacher Xiaohan, napakarami mong karanasan, kaya syempre gusto kong matuto kasama ka, di ba? Pwede naman. Pero, anong mapapala ko sa pagtuturo sa iyo? Basta't kaya ko, papayag ako sa kahit ano. Ireserba muna natin to, pag-iisipan ko muna, at kapag alam ko na ang gusto ko, doon ako lalapit sa'yo. Pumayag ka na. Salamat, Teacher Xiaohan. Bawal ang bawi, ha? Hinding-hindi ako babawi. Itong opisina mo, mas malaki pa sa babuyan namin. Mas malaki pa sa kulungan ng baboy ko. Hindi ko alam kung itong isang opisina, ilang baboy ang kayang alagaan dito. Baboy? Ang ibig kong sabihin, mas malaki pa kaysa sa kwarto ko. Ang daming libro. Kapag hinawakan mo na ang Lu Group, kukuha ako ng pinakamagaling na designer para gawan ka ng mas magandang opisina. Magiging mas marangya yon kaysa rito. Kayo po si Miss Lu, di ba? Pasensya na, ayos ka lang ba? Ayos lang, ayos lang. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Dapat may ingay ka kung lumakad. Kasi noong nakita ko si Miss Lu, masyado akong natuwa. Kayo po ang dinala ng aming President Lu, na kauna-unahang babae rito. May sugat ka. Gusto mo bang pumunta muna sa ospital? Ayos lang ako. Miss Lu, dahil sa inyo, ang ating CEO ay sa wakas ay nagkaroon na ng ngiti sa mukha. Sobrang laki ng pasasalamat ko sa inyo. Ikaw, bumalik ka na muna. Miss Lu, mauna na po ako sa inyo. Sige na, sige na. Sigurado kang ayos ka lang? Kanina kasi, hindi ko agad na kontrol ang lakas ko. Ayos lang yan. Sanay na siyang masaktan, kaya na niya yan. Siya nga pala, kung gusto mong matutong mamahala ng kumpanya, kailangan mo munang tignan ang iba't ibang data ng kumpanya. Ang mga ito ay magsisilbing assignment mo. Kailangang matapos mo itong basahin ngayong araw. Salamat. Kung ganoon ay babalik na ako ngayon para ayusin ang mga dokumento. Lahat ng ito ay mga lihim ng kumpanya, kaya dito mo lang pwedeng basahin ang mga ito. Kaya sa ngayon, ito muna ang iyong pag-aaralan. Bakit parang pamilyar sa akin ang taong ito? CEO, may naghahanap sa inyo. Xiao Zhu, sa mga dokumentong ito, hindi pa ako masyadong pamilyar. Tulungan mo naman akong mag-ayos nito.
Paumanhin po. Nabalitaan ko na. Palagi kang kasama ang lalaking si Han. Kahit may kasunduan na, hindi pa naman kayo kasal, kaya dapat ay dumistansya ka. Huwag kang makinig sa papa mo. Napakaluma na ng pag-iisip niya. Tsaka isa pa, ang anak natin ay hindi naman pumunta doon para makipag-date? Hindi ba't para naman yon sa ikabubuti ng kumpanya? Ate, hindi ba't nag-aaral ka ng business? Bakit kailangan mo pang magpaturo kay Hanshuran? Sa tingin ko, ginagawa mo lang yan para makipaglandian. Walang hangganan ang pagkatuto, alam mo ba yun? Mama, tingnan mo. Inaapi na naman ako ni ate. Nagmamalasakit lang ang ate mo sa'yo. Ang daya mo naman, Mama. Makipaglandian. Ito ba, ay maituturing na ganoon? Heto, kumain ka pa ng marami. Salamat po, tita. Heto pa. Mama, Sige na. Ipagtitimpla rin kita. salamat po pa. Heto pa ang karne. Kain pa ng kaunti. Heto, kumain ka pa ng marami. Ganito pala, ang pakiramdam ng may pamilya. Ang sarap nito. Ang ibig mong sabihin, may nagugustuhan kang babae kamakailan, tapos kayong dalawa lang ang magkasama, nanatili kayo ng 1 linggo, pero wala man lang nangyari, maliban sa pagtuturo sa kanya kung paano magpatakbo ng kumpanya. Di ko alam kung bakit. Pakiramdam ko, tuwing magkasama kami, parang mayroon akong nararamdamang guilt. Guilt? Dahil lang sa panaginip na yon? Di ko alam kung bakit. Kung ang pagkagusto ko sa kanya ay nanggagaling mismo sa kanya o nanggagaling ba sa panaginip na yon o baka naman hindi lang talaga yon isang panaginip. Pare naman, yung panaginip mo, panahong dekada 80 pa, tungkol pa sa pag-aalaga ng baboy, maliban na lang kung nag-time travel ka, kung hindi, imposible, yon talaga. Ang dapat mong unahin ngayon ay pahalagahan ang taong nasa harap mo. Pero ang panaginip na yon, totoong-totoo talaga. Kung totoo yon, bakit ikaw naaalala mo siya, pero siya, di ka naaalala? Pero, wala nang pero-pero. Tara, uminom na lang tayo. Teacher Xiaohan, ano ang aaralin natin bukas? Mag-aalaga ng baboy? Bakit bigla mong naisip ang mag-alaga ng baboy? pinag-iisipan ng kumpanya namin ang industriya ng agrikultura. Sakto lang na ikaw ang magsanay dito. Di ba bahay ko to? Bakit bigla mong napili ang lugar na ito? Ang assistant ko ang nakahanap nito. Bakit? Hindi mo ba gusto? Hindi naman, o sige na, kaya lang ay sobrang liit nito. At tingnan mo, masyado ng luma ang mga kagamitan dito. Kung gusto nyo talagang gamitin ito, kailangang i-renovate ang lahat. Plano ng kumpanya namin na mag-alaga ng 50 baboy. Ilan? 50? Alam mo ba na ang pinaka-importante sa pag-aalaga ng baboy ay hindi dapat masyadong siksikan ang dami nila. Kapag masyadong masikip ay mag-aaway sila. At baka kumalat pa ang mga sakit. Ang ibig kong sabihin, ang mag-alaga ng ganito karaming baboy, hindi ba't parang biro lang iyon? Parang marami ng alam si. Miss Lu ah, Wala akong alam. Di ba gusto mong mag-alaga ng baboy kahapon? Kaya palihim akong nag-aral ng kaunti, para kung sakali. Tanungin mo ako, ay may maisasagot ako. mukhang tama ang hinala ko. Itong si Hanshuran, may natuklasan kaya siya? Ganon pala yon. Tumatawag. Hello? Ate, may nangyaring masama kay Papa. Ano? Wangsi. Ate, tumawag si Mama sa akin. Sabi niya bigla raw nahimatay si Papa. Nasa loob si Mama ngayon. Pati si Doktor ay nasa loob din. Natatakot talaga ako. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Nandito lang si ate-ate. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din si Papa. Huwag ka nang umiyak. Hangal na bata. Doktor, kumusta na po ang lagay ng Papa ko? May nakitang tumor sa baga ng pasyente. Mabuti na lang at kahit papaano, hindi ito cancer at isang benign tumor lang. Naalis na ito sa pamamagitan ng operasyon. Pero sa mga panahong ito, kailangan ng pasyente ng sapat na pahinga
Dahil kapag lumala ang tumor, ay magiging seryoso na ang lagay niya. Salamat po, Doktor. May awa ang langit, magiging maayos din ang tito. Gusto kayong makita ng papa nyo. Hali kayo. Pa, dahan-dahan lang po. Tay, dahan-dahan lang. Wanjing, hindi na kaya ng katawan ko. Sa tingin ko, kailangan mo nang hawakan ng kumpanya. Bata pa si Wanshi, may mga pagkakataong matigas ang ulo niya, kaya intindihin mo na lang siya. Pa, huwag mong sabihin ang ganyang mga malas na salita. Ang katawan ko, ako ang mas nakakaalam. Mabuting tao si Xiao Han. Ikaw naman, matuto ka sa kanya. Uncle, auntie, huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si Wanching. Mabubuting bata kayo. Papa, gusto ko lang na gumaling ka, pangako hindi na ako magiging matigas ang ulo. Hindi na ako magagalit sa inyo kailanman, ayos ba? Sige. Makikinig ako sa iyo. Pagod na si Papa. Gusto ko munang magpahinga. Bumalik na muna kayo. Oo nga, oo nga. Umuwi na muna kayo. Kagigising lang ng papa niyo mula sa pagkakahimatay, mahina pa ang katawan niya. Huwag muna natin siyang istorbohin, ayos ba? Mauuna na muna kami, Tay. Wanking, Bakit po? wala na. Sige na, umalis ka na. Tay, huwag kang mag-alala. Kami ay laging sasama sa inyo. Pasensya na po. Pasensya na talaga. Ayos lang? Hayaan nyo na ako rito. Huwag kayong mag-alala. Naisayos ko na ang operasyon sa pinakamagaling na doktor. Magiging maayos din si Uncle Lou. Salamat sa iyo, Mr. Han. Di ko lang alam kung itong sabaw ay magugustuhan niyang inumin. Pero, bakit parang pamilyar ang lasang ito? Napakabango ng sabaw na ito. Siguradong magugustuhan ito ni Uncle Lou. Talaga ba? Ang galing talagang gamitin ng pressure cooker na to. Noong nagluluto ako ng sabaw noon, inaabot ako ng buong hapon. Noon? Kailan iyon? Naku, may nasabi akong mali. Noon wala pa akong pressure cooker. Chunlan. Paano niya nalamang Chunlan ang pangalan ko? Bakit siya sumagot? Mali ang Nagkamali ako narinig ng ko. tawag. Paano niya nalaman na Li Chunlan ang dati kong pangalan? Ang pangalang iyan, dapat ay si Lu Wanking lang ang nakakaalam. Chunlan ba talaga ang palayaw niya? Imposible. Paano siya magkakaroon ng ganoong klaseng pangalan? Siguro ay katulad ko rin siya na gumagamit ng ibang pangalan sa panaginip? Tatawagan ko siya. Halo? Natatandaan mo pa ba ang pangako mo sa akin na hindi ka tatanggi sa hiling ko? Natatandaan ko. Totoo pa ba iyon? Totoo iyon, sige sabihin mo. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, ikaw ba talaga si Lu Wanching? O si Li Chunlan? Ako ay si. Ako si Li Chunlan. Teacher Xiao Han? Chunlan? Chunlan, sa wakas ay nahanap na kita. Anong ibig mong sabihin? Galing ka sa dekada 80, si Li Chunlan ka, di ba? Galing ka rin ba sa dekada 80? Hindi mo na ba ako kilala? Ako ito,
Si Wu Xiaojun. Magpapakilala muna ako. Ako si Lee Chunlan. Ano? Ang buong pangalan ko ay Wu Xiaojun. Wu Xiaojun? Hindi ko na naaalala. Anong nangyari sa'yo? Wala lang? Wala lang ito. Teacher Xiaohan. Siguradong sigurado na talaga ako. Siya yung minahal ko noong dekada 80. Gising na. Ang ibig mong sabihin, yung panaginip mo noon, ay totoo? Oo, totoo yun. Pero wala siyang naaalala tungkol sa akin ngayon. Tapos, ang sabi pa niya, gusto lang niya akong maging kaibigan. Para sa akin, mukhang umaasa ka lang sa wala, di ba? Baka may maisip kang paraan. Sa tingin ko, ngayon, yung mga sinabi mo ay hindi na mahalaga. Basta sigurado ka na siya ang taong mahal mo. Hindi ba sapat na yon? Tama ka riyan. Pero ngayon, medyo mailap siya sa akin. Ano kayang paraan para maalaala niya ang nakaraan? Nakarating ka na nga. Sa dekada 80 at naging kasintahan siya, hindi ka ba nag-iwan ng tanda ng pagmamahalan nyo? Ang singsing. Pare, wala talaga akong magagawa kung wala ka. Para saan ang mga ito? Ang mga ito ay pang-araw-araw na damit, mayroon ding mga formal, at iba pa. Bakit bumili ka ng ganito karaming damit? Di ba hahawakan mo na ang kumpanya? Kaya binilhan kita ng mga damit para sa iba't ibang okasyon na pupuntahan mo. Sige. Subukan mo itong isa. Tingin ko bagay ito sa'yo. Ano ba ang gusto mong isuot ko? Pasensya na, pasensya na. Dapat ay ito ang tama. Anong ginagawa mo? Wala, hinahanap ko. Anong hinahanap mo? Nagbibihis ako. Oo nga. Hindi, doon dapat. Oo, dun nga. Maganda ba? Maganda. Maganda nga talaga. Sobrang ganda? Napakaganda talaga? Maganda ba talaga? Napakaganda. Sobrang ganda. Pero sa tingin ko, parang may kulang na kung ano. Anong kulang? Kulang ng kwintas. Oo nga pala. Saan mo ba nilagay ang mga kwintas at alahas mo? Nandoon lang. Sige. Parang kulang nga ng isang kwintas. Hindi. Hindi ito. Hindi rin ito. Nasaan na kaya yon? Parang bagay naman ito ah. Maganda. Nga pala, wala ka na bang iba pang mga kwintas o alahas? Wala na. Nasa kanya kaya yon? Prinsesang Ehipto. Teacher Xiaohan, kahit na ikaw ang mapapangasawa ko, pero dapat ay magkaroon pa rin tayo ng kaunting distansya. Hindi, Wanching. Makinig ka muna sa akin. Nabalitaan mo na ba? Nasa ospital si President Lu at kukunin na ng panganay na anak ang kumpanya. Nabalitaan ko na. Basta ba nasa oras ang sahod kung sino man ang maging amo? Ano bang pakialam natin doon? Paanong walang pakialam? Paano kung itong si Senyoritang Lu ay walang kakayahan? Hindi ba't ang kumpanya natin ay babagsak dahil lang sa kanya? Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Ang isang bulok na itlog ay nakakahawa sa iba. Huwag na kayong maingay. Nandito na ang panganay na anak. Bakit ganyan ang suot mo ngayon? Ayaw mo na ba sa cute na style? Ngayon ang unang araw mo sa sarili mong kumpanya. Ang matatandang opisyal doon ay siguradong pahihirapan ka. Dapat nasa iyo ang kontrol sa sitwasyon. Sa mahalagang sandaling ito, syempre dapat kitang gabayan. Tsaka para pagtawanan ka na rin. Pagtawanan ako? Kunwari ka pa. Pakisabihan ng lahat, magkakaroon ng meeting matapos ang 1 oras. Bawat departamento, ihanda ang mga kailangang dokumento. Gusto kong malaman ng malinaw ang lagay ng lahat ng proyekto ng kumpanya. Sige po, Binibini. Salamat. Ang ganda at ang tapang. Idol ko talaga siya. Puro forma lang yan sigurado.
Tingnan natin. Baka pati sa mga shareholder at opisyal ay di siya makalusot. Basta ako, kampi kay Binibini. Nagpapakitang gilas lang siya dahil bago pa. Tingnan muna natin. Obserbahan muna natin. Sinasabi ko sa inyo, di niya kaya yan. Hindi ba dapat unahin muna ang meeting sa mga shareholder? Bakit sa mga empleyado ka muna nakikipagpulong? Bakit ka nagmamadali? Kung may plano silang masama, hindi ako papatol sa laro nila. Halika rito. Para kumita ang isang kumpanya, hindi ito nakadepende sa pakikipagtalo sa mga shareholder, kundi sa kung ang proyekto ba ay tumatakbo ng maayos. Paano kung magprotesta ang mga shareholder dahil hindi sila masaya sa iyo? Kung gagawa sila ng gulo, ang mawawala ay ang sarili rin nilang pera. Sa tingin mo ba gagawa sila ng bagay na ikakalugi nila? Ang totoo niyan, mas duwag pa sila sa kung sino man. Ang ganitong sitwasyon, ito ay labanan lang ng tatag, kung sino ang mas malakas ang loob. Ang dapat kabahan ay hindi tayo, kundi sila. Pasok. Binibini, nandoon na ang lahat. Maaari na po kayong pumunta sa meeting room. KK. Bigyan mo ako ng kopya ng dokumento kanina. Ang lupa sa silangang bahagi ng lungsod ay ang prioridad sa quarter na ito, kaya magbigay ka agad ng plano na maaari nating ipatupad. Sige po, Binibini. Salamat sa trabaho nyo. Hindi ko akalain na ang galing mo pala talaga. Lahat ng hirap na dinanas ko kay Teacher Xiaohan ay hindi nasayang. Bakit mo pa siya binabanggit? Nakasira ka ng mood. Seryoso, hindi ka niya deserve. Iwan mo na siya. Sa pagitan nyo ba ni Teacher Xiaohan, mayroon bang... Binibini, nandito po ang mapapangasawa nyo. Teacher Xiaohan, bakit ka napunta rito? Bakit ka na pa rito? Hindi talaga siya mawala-wala. Nandito ako para i-check ang naging resulta ng pagtuturo. May masama kang balak. Mukhang si Second Miss Su ay mahilig gumamit ng malalalim na salita. Wala kang pakialam. Namamaga ang gilagid niya, kaya medyo hindi siya komportable. Magpahinga ka muna doon sa tabi. Sige na. Umalis ka nga. Mabilis lang uminit ang ulo ng mga kabataan. Magpahinga ka na muna doon. Binibini, Anong problema? ano po? Ang kinatawan ng ating mga shareholder, si President Gao ay gustong makipagkita sa inyo. Siguradong hindi maganda ang pakay niyan. Ang galing naman. Itong si President Gao, dati ay nagpupunta pa sa bahay para kumain. Tinatawag pa natin siyang Uncle Gao. Di ko akalain na siya pa ang unang lalabas para kumontra. Papasukin mo siya. Kailangan ko bang lumabas muna? Ikaw, manood ka na lang ng palabas. Sino ba to? Uncle Gao, ipakikilala kita. Siya ang Mr. Han Jr. ni Han Group. Uncle Gao, dahil ba tumatanda ka na, pati ang Mr. Han Jr. ay di mo na makilala, dapat ka nang mag-isip mag-retire. May alam akong magandang isla, maganda ang tanawin doon, bagay na bagay sa mga matatandang katulad mo. Kalokohan. Hayaan na natin si Wansi, pero nagpasama ka pa ng estranghero dito sa kumpanya. Bata ka nga talaga. Wala kang alam sa seryosong bagay. Sa ginagawa mong yan, paano kami magtitiwala na ipaubaya ang kumpanya sa mga kamay mo? Uncle Gao, tumatanda ka na nga, pati pandinig mo ay mahina na. Ang Mr. Han Jr. na to ay ang fiancé ko. Para sa amin, ikaw ang turing na ibang tao rito, di ba? Tama siya. Siya ang fiancé na personal na pinili ni Papa para kay ate. Kayo, ganyan ba kayo makipag-usap sa nakatatanda? Wala kayong modo. Ang modo ko ay hindi para sa mga taong ginagamit ang edad para magmalaki. Huwag mo akong subukan, nagkakamali ka ng kinalaban. Hindi ako katulad ni Papa, kakayahan lang ang tinitingnan ko, wala akong sasantuhin. Kung makakatulong ka sa kumpanya, welcome ka rito. Pero kung panggugulo lang ang ipinunta mo, wala akong oras para sa'yo. Ikaw. Masyadong matapang ang iyong fiancé, Mr. Han Jr. Hindi ka ba nag-aalala na ang Han Group ay maging pagmamay-ari na ng lubalang araw?
Huwag na pong makialam ang President Gao tungkol diyan. Kung kaya niyang gawin ang Han Group na maging Lu, kakayahan niya yon. Ang asawa ko, kung mayroon siyang ganoong galing, matutuwa pa nga ako para sa kanya. Kahanga-hanga ang mga kabataan ngayon, talagang kahanga-hanga. Wanchi, noong bata ka pa, nabuhat pa kita. Ganito na ang nangyayari sa ate mo. Hindi mo ba naisip na lumaban din para sa sarili mo? Alam ko, kayo ni Lu, Wanching, ay hindi naman nanggaling sa iisang sinapupunan. Ikaw, Wanshi. Uncle Gao, nakalimutan mo na ba? Kayo po ang estranghero rito. Maayos ang samahan naming magkapatid. Ikaw pa ba ang magtatangkang pag-awayin kami? Lalaki ka pa namang tao pero daig mo pa ang tismosa. Nakalimutan ko. Itong Uncle Gao na ito. Di ba't sumipsip lang ito sa tatay namin para lang makaangat sa pwesto? kapag wala ka ng shares, mawawalan ka na ng kahit na ano. kahit na Bastos kang bata ka. Ang lakas ng loob ninyong kausapin ako ng ganyan. Lakas ng loob mong pagsabihan ang kapatid ko? KK, paalisin ang bisita. Humanda kayo sa akin. Magkakaalaman din tayo. Di ko talaga maintindihan kung anong balak ng matandang iyon. Harap-harapan pa talagang nanggugulo. Ang mga sinabi niya ay hindi para sa iyo, kundi para marinig ni Wang King. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ng President Gao na yon, hindi para pumanig ka sa kanya, kundi para magtanim ng duda sa isipan ko. Gusto niyang magkagulo sa loob natin para unti-unti tayong mapabagsak. Ganoon pala yon. Pero paano mo? Paano mo nalaman na ang Old Man Gao ay nakarating lang sa pwesto dahil sa pagsipsip? Kahit ako ay hindi alam yon. Sabi ni tita. Ang mama ko? Maaari ba akong pumasok? Pasok. Busy ka pa ba? Auntie, gusto mo ba ng maiinom? Wag na, nakakahiya naman. May sasabihin lang ako tapos aalis na rin. Papasok ka na sa kumpanya bukas. Sa tingin ko, makakatulong ito sa iyo. Pagsusuri sa mga shareholder ng kumpanya. Ang tatay mo kasi, madalas mag-imbita ng bisita rito at sa paglipas ng panahon, may ilang mga bagay na natandaan ko na lang. Nitong mga nakaraang araw, noong nalaman kong papasok ka na sa kumpanya, wala naman akong ibang maibibigay sa iyo. Kaya ang mga natandaan ko ay isinulat ko lahat. Kaya heto, gamit man o hindi, basahin mo na lang muna. Ikaw ang panganay sa pamilyang ito, huwag mong hayaang iyong mga masasamang tao na iyon ay apihin ka lang. Salamat po, inay. Auntie, Ikaw namang bata ka, bakit ka pa nagpapasalamat? Sige na, basahin mo na iyan. Aalis na muna ako. Huwag kang magpuyat masyado, magpahinga ka ng maaga. magpahinga na rin po kayo ng maaga. Sige. Iyon pala ang dahilan. Alam mo na pala noon pa. Tapos kaninang umaga isinama mo pa ako rito. Sinadya mo talagang pagtawanan ako, no? Anong nangyari? Sabihin mo nga, ano kayang tumatakbo sa isip niya? Siguro si Second Miss Su, masyadong iniisip ang sarili niya. Hindi gaya ko, na madali lang amuhin. Meron ka ba? Meron ka bang naaamoy? Anong amoy? Amoy plastic. Bilang estudyante mo, hindi naman kita binigo, diba? Hindi mo lang ako dibinigo? Pinahanga mo pa ako ng husto. Ito na siguro, ang pakiramdam ng pag-ibig. May plano rin ang Lu Group na bilhin ang lupang ito. Pati ang Han Group meron din? Sa bagong proyektong ito, sa tingin ko ay maganda ang kakalabasan nito. Transparent ang presyo ng bidding na ito. At ang bidding na ito ay hindi lang labanan sa presyo, kundi pati sa konsepto ng pagpapatayo. Kinalkula ko na ang kita ng grupo, maaari itong madoble. Nagkataon naman, ganyan din ang iniisip ko. Maituturing ba itong iisang isip lang tayo? Talagang iisang isip lang tayo. Kung ganoon ay magkaroon tayo ng paligsahan, tingnan natin kung sino ang unang makakakuha ng lupang ito. Gusto mo bang makipagpustahan? Anong pusta? Kung sino ang unang makakuha ng lupa, siya ang dapat sundin ng isa. Sige, usapan na yan. Kung ganoon ang kasunduan natin, ay opisyal na ngayon.
Nasaan na sila? Nakakainis. Ang lalaking ito, lalong nagiging kaakit-akit. Sa tingin ko, ang 50 baboy na iyon ay hindi na nararapat sa kaniya. Ito na kaya? Ito na ba? Ang sinasabi nilang pakiramdam ng pag-ibig? Pero, kung dati pa kaming mayroong relasyon, bakit hindi ko siya maalala? At saka, ang gwapo-gwapo niya. Binibini. Mayroong tao sa labas. Si Chen Xiaowei po. Hinahanap kayo. Chen Xiaowei? Napakalaki ng kumpanya ninyo, pero ano itong nangyayari? May dumating na bisita. Hindi niyo man lang ba aasikasuhin? Ang inaasikaso lang namin ay ang mga imbitadong bisita. Para sa mga taong hindi alam ang tama at kusa na lang sumusulpot, wala kaming oras sa inyo. Ikaw! Hindi pa rin talaga kita magustuhan. Ganoon din ako sa'yo. Dati ay nakakabagot ka lang, pero ngayon, mas lalo kang nakakairita. Hayaan na nga. Ang katulad mo, walang magandang sasabihin. Alam ko na yan, noon pa man. Nabalitaan ko, na gusto mong makuha ang lupa sa silangan ng lungsod. Mayroon akong impormasyon dito. Gusto mo bang marinig? Magiging mabuti ka ba sa akin? Huwag kang magmalinis. Ako si Chen Xiaowei, marunong ako lumingon sa pinanggalingan. Tinulungan mo ako noong nakaraan, kaya ngayon, ituring mo na lang itong kabayaran. Kumuha ako ng private detective para imbestigahan ang masamang lalaking si Zeng Wang para sa mga ebidensya ng kalokohan niya at aksidenteng. Nalaman ko rin ang lihim tungkol sa proyektong ito. Nasa loob ng U-Disk na ito, ang lahat ng gusto mong malaman. Bayad ko na ito sa'yo. Paano ba gamitin ang U-Disk na ito? Humanap ka ng paraan, huwag mong asahan na ituturing kitang kaibigan. Tama si Teacher Xiaohan. Ang damit na ito ay dapat ternuhan ng isang espesyal na kuwintas. Medyo kakaiba nga ang kuwintas na ito. Pero, hindi ko maalala kung sino ang nagbigay. Hayaan mo na, subukan ko muna. Sino ka? Ako ang asawa niya. Anong dapat ikahiya? Ipapakilala ko ang sarili ko. Ako si Li Chunlan. Iyon, ang buong pangalan ay Wu Xiaojun. Wu Xiaojun, may sira ka sa ulo. Wu Xiaojun. Han Shuran, ang binti, namamanhid ang binti ko. Bakit mo ako niloko? Bakit ka umalis ng walang paalam? Wu Xiaojun? Wu Xiaojun? Iniwan mo pa rin ba ako? Wala ka na namang inaalala. Mabuti pang maging ako ka na lang. Kung ganoon, tulungan mo ako. Nakalimutan ang lahat ng alaala tungkol kay Wu Xiaojun. Bakit ayaw mo sa akin? Bakit? Bakit? Mga ginang at ginoo, ang bidding na ito para sa proyekto sa lupain ng City East ay may resulta na ang kumpanyang nanalo ay ang Lu Group. Inaanyayahan ko ang lahat sa banquet hall. One King. Mr. Han, naaalala mo pa ba ang pustahan nating dalawa? Siyempre, naaalala ko. Tinatanggap ko ang pagkatalo ko. Ano man ang hilingin ni Miss Lu, sabihin mo lang. Ang gusto ko ay lumayo ka sa akin. Chunlan, Huwag mo akong tawaging ganyan. Nakakasuka ka. Nitong mga nakaraang araw, pumunta si Mr. Han para bigyan ako ng gown. Para lang ba hanapin ang singsing na to? may naalala ka na ba? Oo. Naalala ko na ang lahat. Pati na ang pag-alis mo nang walang paalam. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi na kailangan. Alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko? Ang mga taong umaalis ng walang paalam at walang pananagutan. Si Zhu Zaizai,
Ang tatay ko, at pati na ikaw. Mr. Han, sana, ay hindi na tayo magkita muli. Sinira mo ang proyekto ng kumpanya tapos nakuha mo pang magbulakbol sa labas? Bumalik ka na rito agad. Siguradong malilintikan ka sa akin. Anak? Kamusta na yung bidding nyo? Naging maayos naman ang lahat. At sa pagkakataong ito, malaki ang pasasalamat ko sa ating Wanshi. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Wala naman akong ginawa ah. Ang ating Wanshi, noong unang araw ko pumasok sa kumpanya, kinalimutan na niya ang nakaraan at tinulungan niya akong kontrolin ang sitwasyon. Dahil sa kanya, napasunod ko ang lahat ng mga empleyado doon. Si Wanshi, ang tunay na bayani ng pamilya natin. At yung tungkol sa USB, siya rin ang tumulong na ayusin yon. Ah, totoo naman yon. Itong dalawa kong anak, pagalingan talaga kayong dalawa. Pero si Xiaohan, siguradong mahihirapan siya pag-uwi. Bakit naman siya mahihirapan? Nanalo sa bidding ang mapapangasawa niya? Tapos mahihirapan siya? Hindi nyo lang alam, itong tatay ni Xiaohan, kilala yun na masamang tao. Ang turing niya kay Xiaohan, parang sa kaaway. At yung nanay naman niya, parang wala lang din siya. Noong bata pa siya, si Xiaohan noon ay puro pasa, talagang bugbog sarado ang katawan. Nakakaawa talaga siya. Dali, humingi ka na ng tawad sa papa mo at magpakumbaba ka na lang. Patagal na siyang hindi nagalit ng ganito katindi. Kung sa'yo lang siya nagagalit, ayos lang. Pero kung pati sa akin ay magalit siya, ano nang gagawin ko? Sa buhay ng isang babae, kapag hindi nakuha ang loob ng asawa, tapos na talaga ang lahat. Ma, hindi mo ba nakitang nasaktan ako? Wala ka bang kahit kaunting awa? Ano ba naman ang kaunting sugat para sa lalaki? Ang importante ngayon ay ang papa mo. Galit na galit siya. Ganyan na naman tayo. Ano pang ginagawa mo dyan sa pinto? Pumasok ka rito ngayon din. Magaling! Napakahusay talaga ng pinalaki kong anak. Isang traidor. Dahil sa babaeng yan. Nakalimutan mo na ang lahat, di ba? Sabihin mo sa akin, ano pa ang balak mong ibigay para lang makuha ang loob niya? Siya ang fiancé ko. Hindi siya masamang babae. Anong fiancé? Walang bisa yan. Gusto kong hiwalayan mo ang babaeng yan ngayon din. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nakahanap na ako ng mas disenteng babae para sa iyo. Ang pagpapakasal sa kanya ang makakatulong ng malaki sa iyo at sa Han Group. Tandaan mo yan. Sinabi ko na sa inyo, si Lu Wanqing ang pinili kong mapangasawa, kaya rerespetuhin niyo siya. Wala na akong ibang pakakasalan kundi siya. Ikaw, lakas ng loob mong sumagot ng ganyan sa akin? Ang kumpanya ay hinayaan mong maging magulo at palpak. At ngayon dahil lang sa babaeng yan, sinasagot mo na ako ng pabalang. Ayaw mo na yata maging presidente ng kumpanyang ito? Ano naman ngayon? Gaya ba nung bata pa ako, nasasaktan mo ako ng husto at pagkatapos ay ikukulong sa basement? Hindi na ako 6 na taong gulang, hindi natatalab sa akin ang pananakot mo. Ikaw, wala kang galang. Umalis ka. Lumayas ka sa harapan ko. Hawak ko ang Han Group at tumaas na ang halaga nito, 72% na ang shares ko. Walang sino man ang may karapatang paalisin ako sa kumpanya. Kung sakaling magpakasal kami ni Lu Wanqing, ibibigay ko ang kalahati ng shares ko sa kanya. Magkakaroon siya ng parehong kapangyarihan sa pagpapasya. Binabalaan kita. Kung hindi ka makikipaghiwalay sa babaeng yan, huwag mo akong sisihin kung ako ang magdesisyon para sa iyo. Tapos na ako sa panahong naghahangad ng pagmamahal ng ama at gustong maging isang mabuting anak sa iyo. Suran, hindi naman sinasadya ng tatay mo. Alam ni Mama na napakabuti mong anak, kaya wag mo na siyang kalabanin. Sige na, humingi ka na ng paumanhin. Wala namang matinding tampuhan ang hindi nare-resolba sa pagitan ng mag-ama, di ba? Ma? Sinasabi mo ba yan para sa sarili mo? O para sa akin? Siyempre, para sa ikabubuti mo to. Kaya tuwing may gulo tayong dalawa, ako na lang lagi ang kailangang sumuko. Pero sa pagkakataong ito, wala akong mali.
Kakampihan mo pa rin ba ang lalaking yan? Ako? Ma, meron na akong taong gustong protektahan? Hindi na ako muling susuko. Suran? Paano nung magkakamali ang tatay mo? Noong bata pa siya, puno ng pasa ang katawan ni Xiaohan. Talagang masakit ang dinanas niya noon. Siya? Masamang lalaki lang siya. Huwag kang maging malambot sa kanya. Naintindihan mo ba? Pero paano kung ako ang nagkamali sa kanya? Paano kung hindi niya sinadyang umalis? Iyong kural ng baboy na iyon ay hindi naman talaga kontrolado? Ang pagpunta ko rito ay wala ring malinaw na dahilan, di ba? Dapat ko bang ibigay sa kanya ang huling pagkakataon para makapagpaliwanag siya ng maayos? Huwag mong ibaba. Chunlan? Ako. Gusto kitang makita. Nasaan ka? Nasa baba ng bahay nyo. Bu Xiaojun. Bakit? Bakit ka umalis nang walang paalam noon? Hindi ko alam. Chunlan? Miss Nakita? Miss na rin kita. Teka lang. Magpo-propose ka na? Masyado kang OA. May hindi tama? Sobrang hindi talaga tama ito. Ilang araw pa lang ang nakakalipas at magpo-propose ka na agad. Ano bang meron sa babaeng iyon at nagayuma ka ng ganyan? Anong pinagsasabi mo? Napag-isipan ko na ito ng mabuti. Hindi naman sa sinisiraan ko ang loob mo, pero alam kong mahal mo siya. Pero ilang araw pa lang kayong magkasama. Ilang araw pa lang kayong nagkakakilala. Di ba? At ang tatay mo pa, alam mong hindi siya madaling pakiusapan. Sa tingin mo ba kaya mo siyang harapin? Ito. Di ko akalaing maririnig ko yan mula sa isang playboy na katulad mo. Kuya, kasal ang pinag-uusapan natin. Hindi ito laro-laro lang. Dapat seryosohin mo ito. Huwag kang mag-alala. Sigurado na ako rito. Ngayon lang ako naging ganito kaseryoso na gustong protektahan ang isang babae. Ano bang nagustuhan mo sa babaeng yan? Bakit parang handang-handa ka ng magpakatali sa kanya? Darating din ang araw na makakahanap ka ng babaeng tatanggapin at mamahalin ang mga sugat mo. At doon mo maiintindihan. Ang corny mo talaga. May oras ka ba? Gusto ko sanang makipag-usap sa'yo. Talagang pakitang tao ka. Kunwari mabait pero may balak naman. Bilisan mo na ang sasabihin mo. Wala akong oras na makipaglaro sa'yo. Wanshi. Alam kong sa tingin mo, ay hindi ako karapat-dapat kay Wanching. Buti naman at alam mo. Siya ang pinakamaganda, pinakatapat, at pinakamabait na babaeng nakilala ko. Nakakasuka naman yan. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Plano ko nang mag-propose sa kanya. Ano? Wanshi, alam kong hindi ka pabor sa akin, at alam ko ring mahalaga ang kasal para sa ating dalawang pamilya. Kaya nandito ako ngayon para tanungin ka, ano ba ang dapat kong gawin para tanggapin mo ako bilang bayaw mo? Asa ka pa. Kahit anong sabihin mo. Di ako papayag. Maliban na lang kung ano? Maliban na lang kung lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Hoy, hoy, hoy. Seryoso ka ba talaga? Tumayo ka na dyan, bilis. Pinahihirapan mo naman ako nito eh. Hindi ba't ito ang hiningi mo sa akin? Kung papuntahin kita sa malayo, pupunta ka rin ba? Kailangan ko muna yung itanong sa ate mo. Takot sa asawa, di ko na talaga kaya to.
Ang pagpapakasal ay usapin ninyong dalawa. Hindi ako makikialam dyan. Ikaw, pumapayag ka na? Kung magtatagumpay ka man, nasa sa iyo na yan. Huwag kang umasang tutulungan kita. Sige, salamat. Pero, kailangang ilihim mo muna ito. Oo na. Ang daldal mo talaga. Oo nga pala. Ayusin mong surprise sa kasal. Kundi, wawakasan kita. Huwag kang mag-alala. Makakaasa ka, sister-in-law? Masyadong pang matanda to. Hindi ito elegante ito. Masyadong cheap tingnan. Sinasabi ko sa'yo, Binibini. Hindi ba't kakain lang naman bukas? Kailangan ba nating maging ganito? Hindi mo naiintindihan. Sa bawat date bago ang kasal, kailangan nating makuha ang puso ng lalaki. Kasal? Magpapakasal ka na? Hindi. May itinatago ka sa akin. Ano? Wala ah. Magsalita ka. Kahapon, kayo ni Teacher Han ay nagkita ng kaming dalawa lang. Anong pinag-usapan nyo? Maganda to. Bagay sa'yo, tingnan mo oh. Magsalita ka. Nangako ako sa kanya, hindi ko pwedeng sabihin. Hindi pwedeng sabihin? Hindi talaga pwede. Talagang hindi pwede? Hindi nga pwede. Sige na, sasabihin ko na. Aamin na ako. Magsalita ka na. Huwag mong sasabihin galing sa akin to. Bilisan mo. Magpo-propose na siya sa'yo. Masyado kang tense? Hindi ikaw yan. Ayusin mo ang sarili mo. Ako ang bahala sa pinto. Hindi ko hahayaang may pumunta rito at manggulo. Salamat, pare. One King? Ngayong gabi, ang ganda ng liwanag ng buwan. Napakaliwanag nga ng buwan. Oo nga, tama ka. One King, ako. Ngayon, gusto ko sanang mag-propose sa'yo. Mahal ko, handa ka bang magpakasal sa akin? Ako. Ikaw si Lu Wanqing, di ba? Lu Wanqing ka, di ba? Anong gagawin mo? Dapat lang na mawala na kayo ni Hanshuran. Wanqing, Zeng Wang. Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa, wawakasan ko na siya. Sige, hindi ako lalapit. Ako. Sa pagkakatanda ko, wala naman tayong matinding galit sa isa't isa. Nagkaroon lang tayo ng sagutan. Sinasabi mong wala tayong matinding galit? Pwe, ginamit ko lang naman ang pangalan ni Hansuran para maglibang sa mga babae. Ano namang masama doon? Wala naman akong ginawang masama. Pero kayo, hindi nyo lang ako ipinahiya. Itinigil nyo pa ang pakikipagtulungan sa kumpanya ko. Ngayon, ayos na. Nalugi na ang kumpanya ko. Wala na sa akin ang lahat. Dapat lang kayong mawala. Lalo ka na. Huwag kang masyadong mabahala. Huminahon ka. Huminahon ka. Huminahon ka lang. Anong gusto mo? Pwede nating pag-usapan ito ng maayos. Huwag mo akong dalahin sa mabulaklak na salita. Sinasabi ko sa inyo, mahirap bago ko. Nakuha ang impormasyon na kayong dalawa ay sabay nalilitaw dito ngayon. Dahil wala na akong natitira, huwag nyo ring asahan na Wanqing. ikaw na masamang. Ayos ka lang ba? Humanda kayo sa akin, humanda kayo. Babantayan ko ang taong iyon at magbibigay na rin ako ng pahayag. Maghintay lang kayo. Maghintay lang kayo. Susundan ko ang lalaking yon para na rin sa paggawa ng ulat. Kayong dalawa, pumunta na agad sa ospital para magpa-check up. Tingnan nyo kung may mga galos o pasa kayo. Salamat sa'yo. Walang anuman, sister-in-law. Itong taong hindi makuha sa salita, hindi pa ba nag-propose sa'yo? Bilisan mo na. Aalis na ako. Mayroon kang dapat na mahalagang sasabihin kanina, di ba? Tayo na. Ituloy na natin. Wanqing. Wanqing, maaari mo bang pakasalan ako? Wanqing. Wanqing.
Xiaohan, kumusta na si Wanqing? Anong nangyari? Maayos naman ang lahat. Bakit bigla siyang nahimatay? Magsalita ka naman, bata ka. Tito, tita, pasensya na po. Ngayong araw, may nangyari pong hindi inaasahang insidente. Sino po ang pamilya ng pasyente? Ako po. Ako rin po, ako rin. Ako po ang fiancé ni Lu Wanqing. Kumusta po ang kalagayan niya? Sa ngayon ay maayos naman siya. Nabanggit ng pasyente na bago siya pumunta rito, may naranasan kayong insidente at labis na natakot ang pasyente. Ito marahil ang pangunahing dahilan ng kanyang pagkahimatay. Kung nag-aalala pa rin kayo, maaari tayong gumawa ng iba pang mga test. Gagawin namin! Salamat po sa inyo. Anong klaseng insidente ang nangyari? Hoy, magsalita ka. Napakalaking bagay nito. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Tito, tita, patawad po. Nadami lang po talaga si Wanqing dahil sa akin. Pinakiusapan niya po ako noon na huwag sabihin sa inyo, kaya... Paano kung may mangyaring masama? Pasensya na po. Paano kung hindi na siya magising? Anong gagawin natin? Kung may mangyaring masama sa kanya, anong gagawin natin? Sabihin mo? Huwag mo na munang pagsabihan ng bata, pwede ba? Tara, samahan mo akong magbayad. Bakit parang hindi ka man lang nag-aalala sa anak mo? Sinasabi ko sa'yo, Old Lou, huwag kang maging unfair. Makinig ka naman sa katwiran. Nag-aalala ka kay Wanqing. Sa tingin mo ba hindi rin nag-aalala ang fiancé niya? Tara na. Hindi ko pa nakikita si Wanqing. Sandali. Nakakahiya talaga. Bigla na lang akong nahimatay habang nagsasalita. Naku naman. Wanqing, Wala ako rito. lumabas ka na? Huwag mong ikulong ang sarili mo, lumabas ka na riyan. Nakakahiya. Ayaw kong lumabas. Plano mo bang makisama sa kumot habang buhay? Ayoko. Maliban na lang kung buburahin mo ang alaala na yon. Nabura ko na. Talaga? O ayan, di ba lumabas ka na? Sinungaling. Hansyuran. Napakalaki mong sinungaling. Huli na ako. Ano? Sabi ni Mama si Lu Wanqing na aksidente at nawalan ng malay. Hindi. Ibig bang sabihin ay, di siya naligtas? Hindi siya yon. Anong hindi? Ganyan na ang kalagayan ng ate ko, pero kahit isang patak ng luha ay wala ka, may puso ka pa ba? Ano kasi? Sabi ko na nga ba, hindi ka maaasahan, pero ayaw niyang maniwala. Ako? Ospital? Lu Wanqing, bakit ka ba nagsisinungaling? Sinabi mo agad na nawala na ako, kaya nakisakay lang naman ako sa mga sinabi mo, di ba? Di ko akalain na ganun kakadaling takutin. At ikaw naman, bakit mo ako niloko? Ako? Kailangan kong magsalita para sa kanya. Balak na niya talagang sabihin sa'yo nung simula pa lang. Ito, hindi ba na-touch siya sa pinakita mong totoong nararamdaman? Basta't ayos ka lang, wala na akong pakialam. Aalis na ako. Wanqi, Napulot ko lang yan sa daan. Bahala ka kung gusto mo o hindi. Aalis na ako. ang cute ng kapatid ko, no? Cute siya. Sing-cute mo siya. Paano kaya? Kung malaman niyang hindi niya ako tunay na ate, matatanggap pa kaya niya ako? Ay naku, sino na naman ang nanginis sa'yo? Ang tigas talaga ng ulo mo, di na nagbago. Sino pa ba? E di si Lu Wanqing. Basta't ligtas siya, aalis na muna ako. Paano kung malaman na nilang lahat na hindi naman talaga ako si Lu Wanqing? Posible kayang itakwil na nila ako. Ang tao sa kwartong yon, di ba gising na siya? Pwede mo na siyang bisitahin kahit kailan. Wag na, hindi na muna ako papasok. Ito ang sopas para lumakas ang katawan niya. Pakiabot na lang po ito sa kanya. Wag niyo pong ibigay ngayon? Mamaya na lang po. Sige. Ang garbo naman. Hindi. Kahit walang maniwala sa'yo, nandito pa ako? Salamat sa'yo. Tatak na. Binibining Lu Wanqing. Kung gusto mo, handa akong samahan ka sa lahat ng bagay. Kaya,
Papayag ka bang magpakasal sa akin? Anong gagawin ko sa ganitong sitwasyon? Sasabihin ko ba agad na payag ako? Isipin mo yung mga nasa nobela. Anong dapat gawin sa ganitong pagkakataon? Wanching! Wanching? Chunlan. Oo, payag ako. Payag ako. Payag ako. Natatakan na kita, kaya akin ka na. Di ka ba nagsisisi? Para bang pagtatak sa karni ng baboy? Isa pa nga. Magdamag naming kinuwestiyon ang lalaking yon, sa wakas ay may napaamin din kami. Kayo? Kayong dalawa, naghalikan ba kayo? Hindi Nakaabala ba ako? Alis na ako? Bumalik ka rito. Halatang may kailangan ka, kaya ka napunta rito, di ba? Anong balita? Sabihin mo na. Iniisip mo pa rin ba ang sinabi ng kaibigan mo? Oo. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit inutusan ni Papa si Zeng Wang na banggain ka at manakit paggamit ang kutsilyo? Naniniwala ka ba sa testimonya ni Zeng Wang? Naniniwala ako. Pero natatakot din akong maniwala. Wan King, sa totoo lang, ngayon, hindi ko na alam ang gagawin ko. Tatanungin kita. Kung si Uncle Han nga talaga ang gumawa nito, anong pipiliin mo? Hindi ko hahayaang masaktan ka. Kung siya nga talaga ang may gawa nito, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko siya. Sira ka talaga. Mahihirapan ka lang kapag ginawa mo yan. Tapos na ako sa edad na nalulungkot pa para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi na niya ako masasaktan. Sa tingin ko tama ang kaibigan mo. Totoo man o hindi ang testimonya ni Zeng Wang, kailangan nating mag-imbestigang mabuti at maghanda sa lahat ng posibilidad. Kung hindi si Uncle Han ang may gawa, mas mabuti yon. Pero kung siya nga, kung ano man ang gagawin ko sa kanya, huwag mo akong pipigilan. Sige, susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Pero, saan tayo kukuha ng mga ebidensya? Mas kilala mo ang panig ni Uncle Han, ikaw na ang bahala doon. Para naman sa panig ni Zeng Wang, may naisip na akong tamang tao para doon. Si Chen Xiaowei? Si Chen Xiaowei. Hello? Uy. Hindi ba nasa ospital ka? Bakit ang bilis mong gumaling? Kung nag-aalala ka pala sa akin, bakit hindi mo ako dinalaw? Parusa mo ay ikaw ang magbabayad ng bill. Uy, di ba may nag-aalaga naman na sa'yo? Siya nga pala. Yung pinapaimbestiga mo sa akin, naitanong ko na. Anong balita? Si Uncle Han at ang masamang taong si Zeng Wang. May ugnayan nga talaga sila. Ma, ito ang aking pakakasalan, si Lu Wanching. Kumusta ka? Kumusta po, Auntie? Dati pa po, lagi po kayong naikukwento sa akin ni Shuran kahit na ito ang unang pagkakataon na magkita tayo. Gaan na agad ang loob ko sa inyo. Wanching, ang galing mo naman magsalita. Ang makilala ka ng aming si Suran ay tunay na isang swerte. Sino ang dumating? Pa, ito po ang aking pakakasalan, si Lu Wanching. Iyon pala ay ang bruhang, si Pamilya Lu. Sinong nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumunta rito? Wala ka talagang galang. Uncle, kung susundin po ang tamang asal, dapat po ay Papa na ang tawag ko sa inyo. Dahil nakaupo na po si Papa, maupo na rin po tayo. Halika, Suran, Ma, upo po kayo. Pa, ako ang mapapangasawa ni Shuran, kaya kung dinala niya ako rito sa bahay, hindi naman siguro iyon paglabag sa kagandahang asal, di ba? Pa, mukhang kayo po ang hindi marunong ng tamang asal. Ikaw, anong pakakasalan? Iyon ay ang hindi pa formal na naikakasal at hindi pa bahagi ng pamilya? Alam mo ba yan? Tunay na walang kahihiyan. Pa, ako ba ang nakakalimot o kayo na ang nalilito dahil sa tanda?
Ang kasalang ito ay pinagkasunduan ng ating mga magulang. Alam ko na. Dahil ba sa tingin nyo pa, ay bumagsak na ang pamilyang Han. Kaya ayaw nyo nang idamay pa ang pamilya Luko. Pa, ibang klase talaga kayo. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong si Shuran, pati na rin si Ma, ay aalagaan ko ng mabuti. Lapastangan. Pa, halata nga po na hindi nyo ako gusto. Pero si Shuran at ang biyanan ko ay gustong-gusto ako. Bakit hindi nyo isipin kung kanino ba ang may problema? Hindi kaya problema nyo ito pa? Hindi ko rin po alam. Sinasabi mo bang kasalanan ko pa ito? Ayos lang po pa. Malawak ang pag-unawa ko. Humingi na lang po kayo ng paumanhin sa akin. Ako pa ang hihingi ng paumanhin sa'yo? Huminahon ka muna. Huwag mo na akong subukan dito. Sa paulit-ulit mong panunubok kung bakit ka pumunta rito ngayon. Alam na alam ko. O sige, sabihin nyo nga po. Ano ba ang dahilan ng pagpunta ko rito? Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Ako ang nag-utos para saktan ka noon, pero hindi ka naman nawala, di ba? Ganyan talaga, ang mga babaeng makitid ang isip. Masyado kang mapagtanim ng galit. Wang King, ako? Inimbitahan ko lang ang Zeng Wang na iyon na bumisita sa bahay at hindi sinasadyang may nasabi lang ako. Sino bang mag-aakala na ganoon siya kahangal at talagang ginulo ka pa niya? Kahit pa umabot ang investigasyon ng pulis sa akin, ano naman ngayon? Arestuhin ba nila ako dahil lang sa ilang mga salita? Sinabi ko na sa'yo, kapag hindi ka binitawan ni Han Suran, ako mismo ang tatapos sa ugnayan nyo. Sinong mag-aakala walang kwenta siya? Mukhang dahil hindi ko siya sariling dugo. Talagang hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob. Tama ba ang narinig ko? Anong ibig sabihin ng hindi sariling dugo? Ano bang sinasabi mo, matanda ka? Si Suran ay ating tunay na anak. Tama. Dala-dala mo siya sa sinapupunan mo ng 9 na buwan, pero hindi siya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba, paano ko naitayo ang lahat ng ito dahil yan sa nanay mo na ginamit ang sarili para sa mga koneksyon ko? Siyempre, maging ang nanay mo ay walang alam. Noong bata pa siya, gabi-gabi ko siyang binibigyan ng isang basong gatas. Ang hangal na babaeng ito, akala pa niya ay maalaga ako sa kanya. Ano, ang gatas na inihanda ko para sa'yo, masarap ba? Walang hiya ka. Nay, okay ka lang ba? Hindi na sumusunod si Hanjuran, kaya sa mga susunod na araw ay ilalabas ko na kami ni Hanjuran ay walang relasyon sa dugo base sa paternity test at palalayasin ko siya sa grupo para palitan ng isa ko pang anak sa pwesto. Mas masunurin ang isang iyon kaysa sa kanya. Ikaw, may iba ka pang babae? Siyempre, lalaki ako. Sa tingin mo ba, ay papatulan ko pa ang isang maduming babaeng gaya mo? Ito ang mga ebidensya ng ilang taon niyang pagbabawas sa sahod ng mga empleyado, pagpapahirap sa mga tauhan, at mga labag sa batas na gawain. Minamaliit niya ako dahil babae ako. Kaya sa lahat ng ginagawa niya, hindi siya nagtatago sa akin. Siguro hindi rin niya alam na sa buhay na ito, lalabanan ko rin siya. Oldlu, may sasabihin ako sa iyo. Napansin ko na itong panganay nating anak ay hindi na ang dati nating anak. Baka siya ay napalitan na ibang tao. Ang tunay nating anak ay baka nasa panganib. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Maupo ka muna at dahan-dahang magpaliwanag. Ang anak natin, baka nasa panganib na siya? Bakit pa ako uupo? Bilisan mo at hanapin natin siya. Ngayon napansin ko, itong panganay nating anak, tingin ko naman ay hindi siya masamang tao. Huwag muna tayong mag-report sa pulis. Manmanan muna natin siya. Baka sakaling may hindi lang pagkakaunawaan dito. Alam ko ang tungkol dito. Alam mo? Kailan mo pa nalaman? Alam mo pala pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi nagtagal matapos magising ni Wanching. Nalaman kong hindi siya si Wanching. Bilang isang ama, paano ko naman hindi makikilala ang sarili kong anak? Paano mo nalaman ang tungkol doon? Nang magising itong si Wanching, nagpakita sa panaginip ko ang anak natin. Alam mo ba iyon? Nagpaalam na siya sa akin. Isang pangungusap lang ang sinabi niya sa panaginip. Ano ang sinabi niya? Sinabi niyang may darating na bagong anak na mag-aalaga sa atin tulad ng dati. Sa tingin ko,
Pumunta na siya. Sa lugar na gusto niyang puntahan. Sige na. Old Lou, naiintindihan ko na. Ang tungkol sa bagay na ito, ititira ko na lang ito sa sarili ko. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Huwag kang mag-alala. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Wanchi. Sinungaling? Sinungaling. Hindi ikaw ang totoong Lu Wanqing. Isa kang magnanakaw. Pati ang pagsasama nating magkapatid ay ninakaw mo rin. Wansi, makinig ka sa paliwanag ko. Hindi ganoon ang nangyari. Xiaoxi, pakinggan mo ang paliwanag ni Wanqing, hindi ganoon ang... Wala nang dapat ipaliwanag pa. Kayong dalawa ay nagtutulungan sa kasamaan. Wanchi. Patawad. Kahit hindi ako ang totoong Wanqing, tapat naman ang pagtingin ko sa'yo bilang Xiaoxi. Wanchi, huwag kang gumawa ng gulo. Alam niyo na ang lahat? Tito? Tita? Sa totoo lang? Ay gusto na talagang umamin ni Wanqing sa inyo? Hindi lang siya nakahanap ng tamang pagkakataon? Kaya. Alam na naming lahat. Wanqing, sa totoo lang, noong unang araw mo palang nagising, alam ko na, hindi ikaw ang anak ko. Pero, ang sayang dinala mo sa amin, pati ang iyong malasakit ay pawang totoo. Sa tingin ko, tinanggap mo siguro ang bili ng anak ko? Hindi ba? Pinakiusapan ako ni Lu Wanqing na alagaan kayong mabuti at samahan kayo. Siyempre, kung hindi niyo ako matatanggap, maaari na akong umalis ngayon. Wanqing, Saan ka pupunta? Matapos mong lokohin ang damdamin namin, aalis ka na lang ng ganoon? Ano ang gusto mong gawin ko? Manatili ka rito. Sabi ko, manatili ka rito. Hay naku, tingnan nyo nga kayong dalawa. Ma. Xiaoxi.